Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanong ko po kanina si Tita Flor, ano ba yung MBMG? Ano po? Ang alam ko lang ay MBG. Ay meron palang Mother Butler Mission. I don't usually accept appointments or to make it simple, I only accept one appointment a day. But today, after this, papunta pa po akong Pulilan. Ano po? Meron po akong isang talk. Hindi ko po matanggihan si Father Mark Abo. Siya po nag-request sa akin para sa inyo. Ano po? Siya po ang dating parochial vicar ng Shrine ng Padre Pio. Dati ko po siyang estudyante. Kaya nandito ako. Ano po? Unang-una, sa Maynila, MBG lang. Ano po? MBG lang. At ang una kong parokya ay merong MBG, ang pangalawa ay meron din. Nung ako po ay na-assign sa Santa Maria Goretti, wala kaming MBG. Kahit yun ang nandun ang sentro o nandun ang head office ng MBG. Ano po? Ngayon, nasa Greenbelt Chapel po ako, wala rin kaming MBG. Ano po? Wala rin kaming MBG. Well, I guess it will depend on the need of the parish and the availability of the people who can serve. Tinatanong ko po ang topic. Ano po ba ang topic? Ano po? Ang isa po sa nabanggit sa akin ay nagkaroon daw po ng hindi magandang ugnayan. Tama ba yun? Hindi magandang ugnayan. Parang hindi naman. Or hindi masyadong maayos ang ugnayan ng MBMG sa MBG. Yun ang chismis. Nang sabihin daw ng inyong Archbishop, ano po, ay pagsamahin kayo sa activity, sa gawain, ay parang hindi naging maayos. Ano po? Well, hindi ko po alam. Hindi ko alam kung iniimbitahan niyo ako para magkaayos kayo. Hindi ko po alam. Ano po? Pero ang mahalaga ay makita natin mga sarili, makita natin mga sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Ano po? I entitled my talk as Serving God Where I Am Called. Where I Am Called. Ano po? Alam po ninyo, maganda po yung sa simula pa lamang ay maliwanag po sa atin na kayo po ay hindi pupunta sa langit dahil kayo ay member ng MBMG. Maganda pong simula yun. Ano po? Kayo po ay hindi pupunta sa langit dahil kayo ay member ng MBMG. At hindi rin po magiging madali ang pagpasok nyo sa langit dahil kayo ay MBMG. Ano po? Baka yun ang dahilan na hindi kayo makapasok sa langit. Mahirap po na tayo po ay pag naglilingkod, ang bit-bit natin ay ang ating mga pangalan at hindi ang ating mga kalooban. Inuulit ko.
Mahirap po na tayo po ay maglilingkod, na bitbit natin ang ating mga pangalan, hindi ang ating kalooban. Mahalaga na sa paglilingkod, ang unang-una ay ang kalooban. Sabi nga po sa isang manunulat, serving God emphasize prioritizing God, working with joy, and serving others as a direct form of service to Him. Ginagawa ko ito para sa Diyos. Ano po? Ginagawa ko ito para sa Diyos. Ang malungkot na kwento ng maraming naglilingkod sa simbahan, marami ay hindi naglilingkod para sa Diyos. Minsan, naglilingkod para kay Father. Opo, yan ang katotohanan. Naglilingkod para kay Father. Kaya pag nalipat si Father, lumilipat sila. Di po ba, na? Maraming ganon. Maraming ganon. I guess hindi lang ito sa Maynila, sa inyo, ano po? Kahit ang koleksyon ng misa, minsan depende kay Father. Opo. Pinapasulat ko po yung sino nagmisa. Pinapalagay ko magkano ang koleksyon. Alam po niyo, inoobserbahan ko yan. Pag nilipat mo yung pari, lumilipat ang koleksyon. Yan ang malungkot na kwento. Maging ang pagbibigay ay hindi nakasentro sa Diyos. Nakasentro sa personalidad. Hindi lang sa pari, personalidad. Karamihan din sa prayer meeting, uma-attend sila kasi nandun ang kailang mga kumari. At marahil, mananabi ako, ang iba sa inyo ay nandito dahil sa kaibigan. Di po ba, na? Tabi ha, di ko kayo kilala. Ano po? Ang iba sa inyo ay nandito dahil sa kaibigan. At kapag nawala ang kaibigan, nawawala na rin. Bakit? Sapagkat sa ayaw at sa gusto natin, marami sa ating mga pagkatao ay nahuhubog ng ibang tao. Pero ayon din sa pag-aaral, ano po? Palagi ko po itong sinasabi, ang ating mga bukas, our future, is always dictated by two things. By the people we are with and the books we read. Pag ito ang nagsabi, uy, may meeting tayo. Attend ka ba? Titingnan ko. Pupunta ka ba? I-check ko. Makakarating ka ba? Pipilitin ko. Ano po? Pero pag ito nagsabi, may meeting tayo, punta ako. May mga taong pag yun ang nagsabi, madali lang ang mag-oo. Di po ba, anak? At pag sinabi, uy, may ambagan tayo, ambagan na naman. Pwede bang ikaw magbigay? Ako na naman. Di ba? Natatawa kayo kasi totoo, di po ba? Ano? Pero pag itong humingi, may kailangan tayo, sabihin mo lang. Ang ating mga gawain ay nai-impluwensya ng personalidad. Kaya mahirap maglingkod sa Diyos. Ano po? Hindi ko alam dito sa inyo, ano po? Ang malungkot na kwento ay kahit ang pari minsan, namimili din ng mimisahan. Di ba, ano? Kita nyo na. Ha? Agad may naisip kayo kung sino. Di po ba? Ha? Di ba, ano? Sabi nga nung isang parokyano, Father,
may patay kami, linggo ngayon, wala pang misa, sabi. Baka pwede kayo magmisa, sabi. Nakatatlo na ako, pagod na ako. Hanap ka ng iba. Naghanap na po kami, Father, pero kayo po yung kilala namin, sabi. Pasensya ka na, di ba? Tapos, Father, baka naman kahit isang misa na lang, sabi, hindi mo ba naiintindihan? Napapagod din ako. Nakarinig kayong ganyan, ano? Tapos, nagalit na, nagsalita na ng masama. Tapos sabi nung sorry Father, sorry. Malapit lang naman kasi, dyan lang sa Forbes. Sabi nung pare, anong oras yan? Di ba? Pero kung yun ay sa kanto, ay wala. Ano ibig sabihin? Yan ang ating mga pagkatao. Hindi mahirap maglingkod. Ang mahirap ay ang kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, alam po natin ito. Kung may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oh, alam ninyo. Ano pang gusto nyo madinig na to? Alam nyo na lahat, di po ba? Alam nyo na lahat. Ako po ay nagpapasalamat dahil nung aking unang parokya, ang MBG ang mga katuwang ko. Ano pa? Doon sa mga pangalawang parokya, ang head ng aming PPC ay head din ng MBG. Ano pa? Head din. Alam ko Tagalipa siya eh. Ano po? Nung nag-retire na yung namatay ang kanyang asawa, lumipat na sila sa Lipa. Ano pa? Member siya ng Opus Dei. Opus Dei. Ano pa? Nagpapasalamat ako. Yung pong isa sa mga batang inaalagaan ko sa parokya na kung saan sila ay iniwan ng kanilang ama, ang pakiusap ng kanilang nanay ay tulungan siya na yung mga anak niya ay palakihin. Ano po, sabi ko, paano ako makakatulong bilang pari na palakihin ang mga anak na iniwan ng ama? Di po ba, ano? Ang hindi ko inaasahan ay minsan tinatawagan ako, sasabihin ako, Father, ayaw kumain ng aking mga anak. Nakakain na ako. Pupunta ako sa bahay nila. Ha? At sasabayan ko yung mga batang kumain. Ano? Sasabayan. Ang hirap nung busog na kayo, kakain uli kayo. Di po ba? Ano? Ha? To cut the story short, ano po? Ako'y 1 taon at kalahati lang sa parokyang yun. Ano po? After ako po'y nalipat sa seminaryo, nagdibo ang isa sa mga bata. At dahil wala ang ama, ako ang tumayong nandun ako. Ano po? Nandun ako. Sabi ng bata, pinapakilala ko po ang tatay ko. Sabi ko, linawin mo yan. Baka may skandal akong ganyan. Ano po? Yung batang iyon ay naging doktor. Ano po? Naging doktor. At 3 years ago siya ay kinasal. Ano po? Sabi niya, Father, gustong-gusto kitang kuning magkasal. Ano po? Gustong-gusto kitang kuning magkasal. Yung sa sinabi niya yon, alam kong hindi niya ako kukunin. Ano po? Kasi sinabi lang niyang gustong-gusto niya akong kunin magkasal. So, nakasal ang bata. Ano po? At after 1 year, nagkita uli kami kasi may baby na siya. Ano po? At sabi niya, alam mo, Father,
ikaw talagang gusto kong magkasal. Kaya lang, natatakot ako. Sabi ko, ano ba problema? Kasi nachismis ka kay mama. Ang nanay niya, Mother Butler. Ano po? Sabi ko, pambihira ka ha. Pinakilala mo na akong tatay ngayon. Ngayon ko lang nalaman na nachismis ako sa nanay mo. Ano po? At sabi niya sa akin, ay naku Father, hindi mo alam, nachismis ka sa lahat ng Mother Butler. Bakit ko kinukwento ito sa inyo? Ano po? Sapagkat, napakahirap maglingkod sa Diyos. Kung pagbabasihan lang natin ay kung ano ang sasabihin ng tao, kung ano ang nararamdaman, di po ba, no? Kung ano ang reaksyon ng ibang tao. Mahirap maglingkod. Kung ang ating mga kalooban ay hindi buong buo para sa Diyos. Hindi buong buo para sa Diyos. I'm sure. Kasi nung ako ay nachismis sa parokyang yon, tinuhog ko. Talagang tinanong ko kung sino nagkwento niyan. At kwento niya. At tinuhog. Ano po? Alam mo, nauwi ang ugat ng chismis, Mother Butler. Kaya sinasabi ko sa inyo, baka yan ang dahilan, baka hindi kayo makapasok sa pinto ng langit. Ano po? We have to be careful. We have to be careful. We have to focus ourselves. Bakit ba ako nandito? Sino ba ang pinaglilingkuran ko? Namimili ba ang Diyos kung sino ang aking kasama? O namimili ang Diyos kung sino ang gusto niya maglingkod sa Kanya? Nung pinili po ba ng Diyos ang Kanyang mga apostoles, tinanong po ba niya si Mateo, Mateo, okay lang ba sa iyo makasama si Juan? Or tinanong po ba niya si Juan, okay lang ba sa iyo makasama si Pedro? Meron po ba siyang tinanong? Ang sagot ay wala. Sa madalit sabi, ang inyong paglilingkod bilang MBMG ay tinatawag kayo ng Diyos na personal at hindi tinatanong ng Diyos kung gusto mo ba ang iyong makakasama. Nakukuha po ninyo? Hindi tinatanong ng Diyos. Halimbawa, sa buhay nating magkakamag-anak, magkakapatid, mayroon ba sa inyong tinanong ang Diyos, gusto bang maging kapatid ito? Meron ba sa inyong nakapamili ng kapatid? Wala, lumabas na lang yan, di po ba? No? Ang Diyos ang namili dyan. Kaya nga daw, pag lumabas ang bata, ano po, ang unang ginagawa, umiyak. Ha? Pag nakahinga ng bata, ang unang niyang gagawin, umiyak. Bakit? Nung makita daw ang nanay niya, sabi niya, bakit yan ang nanay ko? Di ba, ano? Yun daw eh. Walang nakakapamili ng anak, walang nakakapamili ng magulang, may nakakapili ng asawa, pero walang nakakapili ng kapatid. Bakit? Ang Diyos ang namimili. At kahit ayaw mo ang iyong kapatid, alam mong tungkulin mo na mahalin mo ang iyong kapatid. Kahit ayaw mo ang iyong magulang, tungkulin mo
na sila ay yung igalang. Di po ba, ano? Nakakapamili ba kayo ng obispo? Hindi. Hindi. Ang obispo nakakapili ng pari. Pero yung pari, hindi nakakapili ng obispo. Merong nag-apply sa amin na kung saan, tinatanong ko, saan diocese ka? Sabi niya, doon po ako. Oh, hindi ka na mataga doon. Bakit gusto mo doon? Ay, gusto ko po si Bishop ganon. Ha? Paano kung pang ikaw ay, paano kung nalipat yan? Paano ka? Ano po? Lo and behold, nung siya'y oordinahan na, nalipat ang obispo. Ano? Lilipat ka. Di ba? Mali ang kanyang kalooban. Mali ang kanyang kalooban. Ha? Ang paglilingkod ay wala sa galing. Wala sa galing. Palagi ko po yan sinasabi, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi dahil ikaw ay merong maibibigay sa Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos dahil merong gustong gawin ng Diyos para sa iyo. If we are called by God, it is not because there is something we can do for God, but because there is something God wants to do for you. Mahalaga po yun. Unang-una, tama ang ating kalooban. Ikalawa, naintindihan natin kung bakit tayo pinaglilingkod. Ano po? Merong gustong gawin ang Diyos sa iyo. Ha? Kung merong gustong gawin ang Diyos sa iyo, huwag kang mamimili. Huwag kang mamimili. Ang tungkulin mo ay tanggapin ang kalooban ng Diyos. Tanggapin. Bagamat, alam po ninyo, sumasarap ang kainan hindi dahil sa pagkain. Sumasarap ang kainan dahil sa kasalo. Di po ba, na? Tayo mga Pilipino, kahit magdildil ng asin, pagkasundo mo ang iyong kasalo, masaya tayo. Pero kahit kumakain ka ng crispy pata, kung ayaw mo ang iyong kasalo, hindi masarap. Di po ba, ano? Alam natin yan. Alam natin yan. Pero naintindihan mo ba na ang Diyos ang naghanda, pero hindi mo kinakain dahil hindi mo gusto ang iyong katabi? Di ba, no? O ikaw ang nanay, pawis ka, pagod na pagod ka, naghanda ka ng pagkain, inilagay mo ang pagkain sa pagkainan, ayaw ng iyong mga anak kainin dahil hindi sila magkasundo. O hindi sila, sabi nga, ay meron silang hidwaan. Anong pakiramdam ninyo? Di ba? Anong pakiramdam ninyo? Nakakalimutan natin kadalasan ang kalooban ng ating pinaglilingkuran. Mahalaga sa paglilingkod ang iyong kalooban. Mahalaga rin sa paglilingkod, naintindihan mo ang kalooban ng tumatawag o tumawag sa iyo. Mahalaga yon. Sabi nga, kung inyo pong titingnan ang ating banal, ang ating Biblia, sabi ito sa aklat ng mga awit, 102, serve the Lord with gladness. Maglingkod ka, nang mayroong kagalakan. Maglingkod ka nang mayroong kagalakan. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa, kahit gaano kagaan, pag hindi maganda ang kalooban, bumibigat. Di po ba, ano? Pag yung mga bata, inuutusan mo maghugas ng pinggan, kahit platito lang, parang hirap na hirap. Di po ba, ano? Kasi ayaw gawin di po ba, ano? May pinapanood akong bata, pinaghuhugas ng pinggan, iyak nang iyak.
parang mamamatay. Parang mamamatay. By the way, magandang ipaalala ito sa inyo. Ano po? May mga apo kayo. I guess mga apo na, hindi na mga anak. Ano po? Mga apo na. Na mga taong matagumpay sa buhay, according to this study, are people, when they were children, they were responsible with the chores in the house. Yung mga batang naturuang magwalis, maghugas, mag-impis, magpunas, alam po ninyo, yan ang nakita ngayon na matagumpay sa buhay. Hindi matatalino, ha? Hindi lang yung matalino. Alam po ninyong matalino, nadadaya yan. Nadadaya. Ano po? Sapagkat meron pong isang pag-aaral na kung saan yung yung class A, section A, ito yung mga top-notcher. Ang section B, mga secondary, ano po? Ha? So, yung section A, ang mga grades, ang mga performance, talagang maganda. Yung section B, hindi masyado maganda. Pero, nung inaayos na pagkatapos ng school year, nagkamali pala ang registrar. Ang laman ng section A, hindi lahat matalino. Bakit sila napalagay doon? Na-sort out yung mga estudyante according to the locker number. According to the locker number. Ano po? So yung number 1 hanggang 40, yun ang nilagay sa section A. Hindi yung matataas talaga ang grade. Ano ibig ko sabihin? Because they know that they are among the best, they try to be the best. At ang malungkot na kwento, kahit yung matatalino, na dahil feeling nila, or na, yun ang doon ang kanilang pagkalagyan, hindi sila nag-excel. Hindi sila nag-excel. Kasi, dependent nga tayo kung ano sasabihin ng tao, di pa ba? No? Kaya malaking bagay yung sinasabi nila pag lumalaki ka, uy, ang galing mo. Kahit hindi ka magaling, gumagaling ka, di pa ba? No? Kaya yung mga batang sinabihang, bobo, kahit matalino, nagiging bobo. Oo, di po ba? No? Ha? Hindi ko lang alam pag sinasabi uy, ang ganda mo, gumaganda ba talaga? Yun hindi ko alam, di po ba? No? Di ba ba? Ha? Sabi nga nila, ano ba sabi? Ha? Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Ano ba? Naniniwala kayo doon? Ano ba? Lahat ng nilikha ng Diyos maganda. Ha? Kaya sabi ng babae sa kanyang kapatid na lalaki, di maganda ako. Sabi ng lalaki, di ko alam, hindi ako Diyos. Ha? Masyado tayong dependent. Kaya bumibigat ang ating mga kalooban. Di po ba? No? Ha? The attitude ng tao. Ikalawa, understanding the attitude of the God who calls us. Third, understanding why we are called. Bakit ba ako tinawag? Ano po? And you have to understand that regardless of the calling, it is not your call to choose who will be the people who will serve with you. Who will serve with you. Kaya, kung ikaw ay naglilingkod, kahit sino ang iyong kasama, dapat ang iyong kalooban ay masaya.
Sabi din dito sa Gospel ni Matthew 6:24, no one can serve two master. You cannot serve God and mammon. Hindi pwedeng ang iyong kalooban ay hati. Ano po? Inabot yung kantang sana dalawa ang puso. Di po ba? Ano? Hindi pwede. Pag dalawa ang puso mo, hindi ka tao. Di po ba? Ano? Ha? Kaya nga hindi pwede mamangka sa dalawang ilog. Isa lang. Isa lang. Either you serve God or you serve other. Either you serve God or you serve Sister Flor. Di ba? Ano? Ganon talaga, di po ba? Ano? Either you serve God or you serve yourself. Sometimes, the problem is not the other people. Sometimes the problem is ourselves. Di po ba, na? Mahirap yung naglilingkod tayo, punong-puno tayo ng sarili natin. Ha? Punong-puno tayo ng sarili natin. Ano po? Kahit saan kayo magpunta, merong alituntunin ang mga naglilingkod. Di po ba, no? May mga parokya na may uniforme ang mga servants. Ano po? May mga parokya na hindi kailangan. Ano po? So, kung ano man, mahirap yung mananabi ako ha. Hindi ko alam dito, hindi po ba, no? Mananabi ako na bakit ba kailangang may uniforme? Ano ba? Bakit ba? Ha? Para ano? Ma-recognize? Ha? So talagang naglilingkod ka para ma-recognize. Ha? Di po ba? Ano? Bakit may uniforme? Ano pa? The real reason why we have a uniform is to what? That those who cannot afford will look the same with those who can afford. Actually, yun po ang purpose. Hindi yung ma-recognize. Ano po? Kasi kung tayo maglilingkod, kawawa naman ang wala. Kawawa naman ang wala. Di po ba? Ano? At yung mga meron, talagang matingkad na matingkad. Di po ba? Ano? Ha? Kaya tayo may uniforme, hindi dahil para tayo makilala, kundi sa mata ng tao, tayo ay pantay-pantay. Pero kahit may uniforme, talagang mayroong ibang nangingibabaw, no? Talagang ang mga porselas, ang mga kwentas, ha? Ang mga earrings, di po ba? Hindi maiwasan eh, di po ba? No? Hindi maiwasan. Ha? Mahirap yung nagbabasa ka, halimbawa, pinagbasa ka, hindi makita ang mukha mo kasi puro brilyante ka na lang, di ba? Ha? At minsan, yun ang pinagkukwentuhan, di po ba? Ano? Ha? Yung hikaw ni nanay, pwede na ipagawa ang simbahan, di po ba? Hikaw pa lang yun, di po ba? Wala pang kwintas doon, di po ba? Hindi maiwasan, hindi po ba? Ano? Ha? No. When you serve God. Serve God. Don't serve yourself. Ano po? Sabi nga doon sa isang parokya, mayroon sila mga guest, yung mga ushers ng parokya ay
Parang siyang may-ari ng nasimbahan. Ano po? Mahirap yung ikaw ay nagsiserve, sasabihin mo, hindi mo ba ako kilala? Sabi nung, yung guest ko, sabi niya, Father, meron kang greeters, ha? Na sinabing, kung hindi ko daw siya kilala. Sabi ko, kilala mo ba? Hindi. O, di sabihin mo, hindi kita kilala, di ba ba? Pero bakit kailangan nating ipagdiinan ng ating mga sarili? No? Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, you cannot serve God and mammon. Una, sana ang paglilingkod ay palaging masaya. Ano pa? Palaging masaya. Maraming tao, by the way, ito po ay isang sharing sa Santa Maria Goretti noon na kung saan mayroong lumapit sa akin, sabi niya, alam mo, Father, I came to this parish one time. I am so down. I am so down. I'm thinking of ending my life. But when I came to your parish, I was met by somebody who welcomed me with a smile. And I look at her, hindi naman siya ganun kayaman. At ang aking tanong ay, bakit mas masaya siya kumpara sa akin? Because of that smile, I begin to look at my giftedness and I have changed my life. Alam po ninyo, mahalaga yung kayo ay nakangiti. Nakangiti. Ano po? Pag kayo naglilingkod, nakangiti. Ha? Kahit mainit ang ulo nyo. Sapagkat hindi nyo inaasahan ng inyong mga nginingitian ay merong mga pinagdadaanan. Hindi nyo inaasahan. Napansin nyo ba na ang simbahan, maraming nagpupuntang may sayad? Oo. Either habulin ako ng may sayad o napansin ko po yan. Ngayon sa Greenbelt, dati mga nakaupo lang may sayad. Ngayon, may mga sumisigaw na eh. Ano po? But according to this study, it's because they find comfort and acceptance inside the church. Mga may problema yan. May mga problema yan. At minsan, ang huli nilang pwedeng puntahan ay simbahan na lamang. At kung hindi sila makakakuha ng pagtanggap sa simbahan, saan pa sila pupunta, no? Kaya, naniniwala din ako, marami din naglilingkod sa simbahan, may sayad. Natawa kayo, parang apektado kayo. Kaya nga sabi ng yumaong Santo Papa Pope Francis, di ba? The church is not a museum of saints, but a hospital of sinners. Ano pa? It is the place where we can find healing. It is a place where we can find comfort. Kaya nga, sabi ni San Mateo, sabi niya, whatever you did for the least of these, you have done it to me.
Kapwa niya. Naglilingkod tayo para sa Diyos. Lahat para sa Diyos. At kung Diyos ang laman ng ating kalooban, Diyos ang laman ng ating pag-iisip, ang mga taong makakasalamuhan natin ay mararamdaman nila ang Diyos sa piling nila. Merong isang kwento sa Reader's Digest, a true story, na kung saan merong batang gutom na gutom, hirap na hirap, at nandoon siya sa harapan ng paniderya, wala siyang pambili ng tinapay, at literally, dinidilaan niya yung salamin ng istante. He was leaking. Dinidilaan niya yung salamin. At napansin ito ng isang lalaki. At ang lalaki ay bumili ng tinapay at ibinigay sa bata. At ang bata ay kung biglang kinain yung tinapay dala ng gutom, hindi nagpasalamat. So, umalis ang lalaki. Nung napansin ng bata na paalis ng lalaki, hinabol siya, hinawakan ang pantalon, at ang tanong ng bata, ikaw ba si Jesus? This is a true story. This is a true story. Are you Jesus? At sabi ng lalaki, I am not. I'm just a friend. You don't have to tell people what you do, why you do it. But if you do things out of love for God, the people around you will experience God and not you. Ikaw ba si Jesus? At marahil maganda po yun, di po ba? Yung akin po bang paglilingkod sa simbahan, natagpuan ba ng mga tao ang Diyos? O baka si Satanas ang natagpuan nila? Di po ba? Di ba? Whether you like it or not, people left the church. Many people have left the church not because they cannot understand our faith, but because of their difficulty dealing with others. Nahirapan silang makisalamuha sa ibang tao. Whatever you do to the least, when you serve God, you're doing it for God. Kaya mahirap yung naka-uniforme ka. Pag meron kang ginawang hindi maganda, matatandaan talaga yan. Di ba ba? Kilala mo ba? Hindi. Basta naka-uniforme siya, MBMG. Di ba, Kaya yung pagkakamali ng isa, alam nyo, di ba ba, Kaya yung mga member ng mga community na mayroong mga stickers sa sakyan, halimbawa, Couples for Christ, Brotherhood, Handmade, di ba ba? Kung ano-ano, sabi ko, mag-iingat kayo. Ang hirap nung may mga sticker na sasakyan nyo, tapos kitang-kita kayo, beating the red light. O kaya counterflow, Ayaw na. Naglilingkod ka para sa iyo. Pero pag ikaw ay merong ginawang hindi maganda, naapektuhan mo ang buong grupo. Di ba? We often forget that.
whatever you do, whether you like it or not, it will always affect other people. Fourth, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Why? Why? Because if you do it in the name of God, the good things we do, God will be glorified. Anong basihan ng magandang paglilingkod? Ang Diyos ay napupuri. Ang basihan ng magandang paglilingkod, ang Diyos ang dinadakila. Dinadakila. Pag kayo po ay naglilingkod, ano po? At nadinig nyo, uy, ang galing-galing ng MBMG. Maganda lang sa una yun. Pero malungkot na kwento yun. Dahil nawala ang mukha ang ng Diyos sa harapan ninyo. Ano po sabi ni Santa Teresa ng Avila? Ang naglilingkod ay dapat isang bubog. Ano po? Glass. Hindi salamin. Ha? Bubog. Ano po? Ha? Yung division ito at saka dyan sa likod, may bubog. Ano po, di ba? Tama po ba? Para yung nasa likod, kita yung nasa harap. Ano po? Ang naglilingkod, sabi ni Santa Teresa ng Avila, ay parang isang bubog upang pag siya ay tiningnan ko, ang nakikita ko ay ang ibang tao. Ito po ay kasabihan din para sa mga pari, na pag tiningnan daw ng Diyos ang pari, ang nakikita ng Diyos ay ang kanyang sambayanan. At kapag tinitingnan siya ng sambayanan, ang nakikita nila ay mukha ng Diyos. Yun ang mukha ng naglilingkod. Ang mukha ng naglilingkod ay nakikita ang Diyos. Ano po? Pag puro mukha mo lang ang nakikita, may problema tayo. Ano po? Hindi ka naglilingkod, nagpapalabas ka. Ano po? You're making a show of yourself. Ano sabi nila? The church is a place to serve, not to shine. Ano po? The church is a place to serve, not to shine. Again, baka makalimutan natin ating pinag-uusapan. Ano po? Mahalaga, tamang attitude. Hindi po ba, Hindi tayo namimili kung sino ang ating kasama sapagkat ang Diyos ang namili para sa kung sino ang ating makakasama. Hindi po ba, Ikalawa, mahalaga din ang ating attitude. Ang attitude, naintindihan natin ang attitude, ang kalooban ng ating pinaglilingkuran. Ano pa? Na kaya niya tayo tinawag, hindi dahil mayroon tayong magagawa para sa Diyos, kundi dahil mayroong gustong gawin ng Diyos para sa atin. Ano pa? Kaya maganda minsan, tinatanong yan, ano po? Ano na nangyayari sa buhay mo? Every time we celebrate birthdays, anniversary, or anything that is something in our lives, we ask two things. Ano po yung dalawang tanong? What have I become? And what others have become because of me? Anong nangyari sa akin? Ano po? Napabuti ba ako? Napasama ba ako? Di po ba, Palagi ko po ito sinasabi ngayong Kwaresma. Palagi ko sinasabi ngayong Kwaresma, ang alin? Kung ikaw ay tumaba ng Pasko, normal yun. Pero kung ikaw ay tumaba ngayong Kwaresma, may problema ka.
Inuulit ko, kung ikaw ay tumaba nung Pasko, normal yun. Kasi sa Pasko, kainan eh, di po ba? No? Pero ng Kwaresma, ikaw ay tumaba, may problema ka. Ibig sabihin, hindi ka nag-ayuno. Di po ba? No? Maliwanag yun. Maliwanag yun. Mahalaga yun. Ano pa? Kung ikaw ay yumaman ng Pasko, sa dami ng regalong natanggap mo, normal yun. Pero yumaman ka ngayong Kwaresma, ay, may problema tayo. Ibig sabihin, hindi kayo nag-abuloy. Di po ba, no? Hindi tayo nag-abuloy. Ang tatlong disiplina ng Kwaresma ay ano? Prayer, fasting, and almsgiving. Kaya magandang tinanong, mas madalas ba ang inyong pagdarasal ngayon? O patuloy pa rin ang panunood ng TV? Ha? Magandang pagtunan ng pansin, di po ba? No? Kinukwento ko po sa aking mga kaibigan na ang aking fasting ngayong Lent na ito ay kape. Ano pa? Kape. Ha? Sapagkat talaga ako'y addict sa kape. Ano pa? Nung ako po'y na-stroke, ang isa sa pinagbawal sa akin o pinapabawasan ng doktor ay kape. Ano pa? Kape. Nabawasan ko naman. Pero iba yung nabawasan sa hindi na. Di ba ba? No? Hindi na. Ay simula Ash Wednesday hanggang ngayon, di ako nagkakape. Ano pa? Tinitiis ko. Ha? At dahil hindi ako nagkakape, nahihirapan akong matulog. Nahihirapan akong matulog. Hinahanap ng sistema ko yung kape. Ano po? Ha? Kaya pag mayroong nagkakape sa tabi mo, sinisinghot mo lang. Habang iniinom mo mainit na tubig, di po ba? Para ba parusahan ko ang sarili ko? Hindi. Para sa Diyos. Ha? Kinikilala ko, yun ay pag kayo ay naangat, you are being spared, you are letting go of something you like, you begin to appreciate more what you have. Sabi ng isang doktor, nung ako ay 40, parang ang haba ng buhay. Doktor ito ha. Ngayon ako ay 60, alam ko malapit na ako. Dahil pag tumama ka na ng 60, nagkakaroon ka na ng iba't ibang sakit na hindi mo naman nararamdaman noon. Nagsisimula na. Ano po? Parang kotse yan eh. Pag tumagal na, talagang nagsisimula ng pumalya. Di po ba? Ano? At pag lumang modelo ka na, dapat lalo ka nag-iingat. Bakit? Wala ka na spare parts. Di po ba? Dapat nag-iingat na tayo. Di po ba? Ano? Ha? Sa ayaw at sa gusto natin. Di po ba? Kaya, ano sabi? Darating ang araw, tanggapin nyo yan. Mawawala kayo dito sa MBG. Ha? Mawawala kayo. Ano po? Hari nawa, mawala kayo. Di ba ba?
Bakit? Binabalak yung habang panahon kayo dyan. Ha? Ano ibig ko sabihin? Ha? Sabi nga ng isang manunulat, serve God by doing common actions in heavenly spirit. Why? Why? Because this is just a temporary place before I go to heaven. Di ba? Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang tayo. In the presumption na tayong lahat ay pupunta sa langit. Di po ba, no? That's the presumption. So, kung tayo nakikiraan lang, ay sa madalit sabi, mawawala ka dyan. Hindi kayo habang panahon dyan, di po ba, no? Hindi kayo habang panahon. You must accept that there's a time to go. Di ba, no? Ha? Kaya, ano sabi nila? Dumating kang walang dala, alis kang walang dadali, hari nawa makapag-iwan ka ng magandang alaala. Ano ang iiwan mong alaala? Di ba, no? Bilang kaanib ng MBMG, ano iiwanan mong magandang alaala? Kailangan kong i-emphasize yung maganda. Ano po? Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, may maiiwan talaga. Di po ba? Ang tanong ay, maganda ba yung maiiwan? Di po ba? Ano? Mahirap yung, di ba? Hindi nyo man lang nalaman na patay na pala siya. Ba't di nyo nalaman? Ay kasi palagi namang absent, di ba? Akala namin absent lang. Yan na po. Di ba, no? Mahirap pag kayo po ay palaging absent, baka, di ba, no? Ha? Patay na pala, di po ba, no? Ha? Wala. We are, whether you like it or not, either good or bad, we will leave behind our legacy. Di ba ba, na? Ha? Kaya yung iba, takot na takot mag-retire. Doon sa isang parokya, dinatnang ko, 15 years na siyang head ng PPC. Ha? Nakailang palit na ng pari. Pagdating ko, siya pa rin, ano po? At siya, ay election, siya palagi binoboto. Ano po? Either tanga yung mga tao. Sorry for the words, ano po? Kasi halos hindi na siya makakilos, siya pa rin, di po ba? Ano? Bakit ba? Or sila ay tamad, kaya siya na lang ang palagi, di po ba? Depende. May sariling kwento yan, ano po? At kaya sinabihan ko, nanay, sabi ko, kayo po ay mag-retire na. Naku, umiyak. Akala ko, ikamamatay na ng matanda. 15 years na kayong naglingkod. Mas makakapaglingkod kayo ngayon kung hindi na kayo maglilingkod. Ano po? Give others a chance. Di pa ba, na? Give others a chance. Hindi lang ikaw ang magaling. Di pa ba, na? Yung iba tamad lang. Di pa ba, na? Magaling kaya lang tamad. Ha? Ayaw umako ng trabaho. Ha? Tandaan ninyo, ha? Some people are given much, others were given more. If you fail to act according to your gift, you will be held accountable. Do not forget that. Some were given much, others were given more. If you fail to act according to your gifts, you will be held accountable. Alam ng Diyos kung anong ibinigay sa iyo. At kung hindi mo yan ginamit, ano po,
ay may pananagutan ka. Kaya nga sinabi ng Diyos, kung sa iba ko sana ibinigay yan, baka sila ay napabuti. Sila ay napabuti. Ano po? Ha? 9:56 na. Ano po? Maganda yung may oras, di po ba? Ano? Di naman natin kailangan antayin yung 11 o'clock. Magmisa tayo ng 10:30, di po ba? Ano? I'm sure uwi na kayo. Napilitan lang naman kayo pumunta dito. Di po ba? Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi na po ba sasakit ang ulo ni Monsignor Ruben? Hindi na. I guess, galing kayo sa iba't ibang parokya. Di po ba? Ang aking pakiusap, huwag niyong gawing Diyos ang inyong kura paroko. Ano po? Ha? Huwag niyong gawing Diyos. Ano po? Pagkamisan, binibaby niyo eh. Ano po? Ha? Na pagpasok ng inyong kura paroko sa sakristi, nakagano na lang. Bakit? Inaantay na lang na isuot na. Nung ako po'y binibihisan, sabi ko, marunong ako. Kasi nasanay kayo na ang inyong kura paro ko, binibihisan nyo. Matanda na yan. Hayaan nyo, hindi po ba? No? Do not forget you are serving God, regardless who will come and go as a parish priest. Di po ba, ano? Kaya nga, pag tiningnan nyo ang inyong altar table, sana nakikita ay ang Diyos. Di po ba, ano? Ang nakikita ay Diyos. Hindi ko alam kung alam nyo na itong nung ako ay kuraparo ko kung saan. Ha? Ako ay papunta sa aking simbahan, papasok. Nandun yung mga member ng MBG. Ano po? Well, hindi naman MBMG, MBG. Nag-aayos ng bulaklak. Ha? Nag-aayos ng bulaklak at sila ay nagkukwentuhan. Ha? Nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa tulong na pinagkaloob ko sa kanila. Ano po? At sabi, lahat tayo ay lilipas, lahat tayo ay aalis. Kung pahihintulot ng Diyos, sana pagdating ng araw, gawin ng Diyos na ako ay bulaklak. Bulaklak. Bakit? Gusto kong maganda ang ating altar. Sabi nung isang mother butler, ay, ayaw ko. Tingnan mo pag Kwaresma, walang bulaklak. Ano ka? Wala ka. Diba? Sabi niya, ikaw ano ka? Gusto ko ako ang flower base. Kasi pag Kwaresma, ang nilalagay, hindi bulaklak, mga dahon-dahon. Ano po? Paltan man ang dahon, nandun ako. Diba, no? Sabi ng isa, ay hindi. Gusto ko ako ang kandila. May bulaklak o wala, may kandila sa altar. Iniilawan ko ang Diyos para makita nila. Sabi ko, ang ganda. At sabi niya, ako hindi. Gusto ko ako ang altar linen. Gusto mong sinasalo si Jesus? Hindi. Gusto kong araw-araw akong hinahalikan ni Father. Ang ganda na sana ng sharing. Lumabas ako, sabi, shh, tatanda nyo na, ganyan pa kayo. Kaya aking panghuling paalala ay,
Mag-ingat. Ano po? Mag-ingat. Ano po? Sapagkat minsan, madali tayo makalimot. Ano po? Nakikiraan lang tayo. Anong tungkulin ng mas mga nakakatanda sa samahang ito? Maghanap na kayo ng kapalit ninyo. Totoo yan. Maghanap kayo. Maghanap kayo. Mali ba yun? Tama naman yun. Di po ba, no? Sapagkat hindi kayo habang panahon dito. Maghanap kayo ng papalit sa inyo. Ha? Kung ikaw ang organista, di ba maghanap ka ng bagong organista? Hindi ka habang panahon organista, di po ba? No? Hindi naman lahat marunong magbasa, di po ba? Maghanap kayo. Kung gusto niyo magpatuloy, ang MBMG. Meron pong isang komunidad na inimbitahan ako. Sinabi ko talaga, malapit na kayong matapos. Puro matatanda eh. Malapit na kayong matapos. Ilang taon na lang, mamawala na kayo. Ang sama naman ni Father, ang sama. Bakit? Hindi naghanap ng kapalit eh. Di ba? Nakalimutan, nakikiraan lang tayo. Tinawag tayo. Let us give others a chance. Ano po? Let us give others a chance. And how are we going to invite others? How are we going to invite others? And this is the secret. The secret is not what you do, but how you relate to one another. If you are happy, people will find you happy. People will know that you are happy. You will be locking the door to stop them from coming in. Why? Psychologically, people are drawn to what is happy. Pero kung kayo ay bugnutin, kahit ilak niyo yung pintong yan, maglalabasan kayo. Di ba ba? Sapagkat hindi talaga tayo nakakatagal sa isang lugar ng ating kalooban ay hindi mapayapa. Ano po? Kaya balik tayo doon sa unang sinabi, ano po? Serve the Lord with gladness. Di ba, ano? Serve the Lord with gladness. Kasi kahit gaano kasaya, pag matanda na, parang hindi na masaya. Bumabagal eh. Lahat ng masayang maganda, lahat ng kantang masaya dati, pag matanda na kumakanta, malungkot na. Kasi mabagal na eh. Ano po? Diba? Kasi doon sa isang parokya pinaglingkuran ko, ang choir ko matatanda eh. Ano ba? Ha? 5 matatandang dalaga. Ano pa? Mga dalaga. Walang mga asawa eh, kaya nakapaglingkod. Ano pa? Ang tawag ko doon, Spice Girls. 1998, Spice Girls. Ano pa? Sa Tagalog, sila nagdulot ng pait sa aking buhay. Kahit gaano kaganda ang kanta, pag sila kumakanta, talagang mapait na. Ha? Yun ang isang pagpapaalala na maghanap na kayo ng kapalit. Di pa ba? Ano? Ha? Sala na, mabagal na. Kinakanta yung buksan ng aming puso. Ano po? Buksan
ng aming puso. Turuan mo magaya. Hindi niyo alam kung kailan matatapos. Alam niyo, misa sa umaga, 30 minutes lang dapat eh. Kami, 1 oras kami palagi. Opo. Yun ay palatandaan na talagang dapat maghanap na. At nung sinabi ko, ay ganito lang kalaki ang aming simbahan. Ganito lang. Nandiyan ang pinto. Pag bell, nandito na ako. Isipin niyo. Ang tagal ko nakatayo dyan. Ano po? At sabi ko, buksan niyo na. Kanina pa ako dito. Alam niyo, nagtampo yun, nagtampo. 3 araw akong walang choir. Akala nila malungkot ako, masaya. Masayang-masaya ako. Akala nila kawalan ko sila. Kaya lang yung aking kuwira paro ko, napagalitan ako. Oh, hanapin mo sila. Pag kayo matampuhin na, matanda na kayo. Ha? Dahil lang napagsabihan, ayusin ang tono. Mali na naman talaga, di ba ba? Talagang yung mga tunong palakat na eh. There's a time to go. Live when people are happy. Ha? Let go when people are happy. Don't let go when they are sad already. Ha? Yung, mahirap yung saka ka lang bibitaw dahil malungkot na sila. Ano po? Alam nyo, pag kayo ay bumitaw sa inyong mga tungkulin na masaya mga tao, ano sasabihin nila? Ay, sayang. Di ba, na? Pag sila'y pagod na at kayo na bumitaw siya, ay, salamat. There's a time to go. Di po ba, no? Kaya yung mga pari na, Monsignor, tama na. Di po ba, no? May mga Monsignor na tagal-tagal na magmisa. Hindi nyo na alam kung saan papunta ang homily. Di po ba? Nakakalimutan na ang misa. Di po ba? No? Ha? Sabi nga ng isang Monsignor na may sakit. Ano po? Monsignor na may sakit. Ha? Diabetic. Pag napaupong ganyan, tulog agad kasi diabetic. Ganyan ang mga diabetic. Di po ba? Oh, Monsi, huwag ka na magbibigay na komunyon, kami na lang, lay minister, o nakatulog. Oh, tapos ng komunyon, di pa nagising. Nakalimutan na yun. Baka nag-hypo ng matanda, kaya hindi na magising. Oh, di, umalis ang mga taong walang final blessing. Ay, hindi na nagising, hindi ba ba? Buhay pa naman, pero hindi na Oh. Maya-maya nagising, pagtingin niya wala ng tao. Ay di yan ang kwentuhan ng buong bayan. Ano po? Nung nakita ko siya, sabi ko, Monsi, may nabalitaan ako. Ano yon? Balita ako o iniwan ka ng mga tao sa misa mo? Sabi niya, sama ng mga tao ngayon. Sama ng mga tao ngayon. Bakit naman, Monsi? Ha? Pag sila'y natutulog, habang ako'y nagbimisa, umalis ba ako? Tama naman Bay pari bang umalis na nakita kayo natutulog? Wala. Minsan lang ako nakatulog, iniwan nila ako.
Ha? Again, my brothers and my sisters, my MBMG, ha? I hope you know why you are called, who called you, ha? And it is not your role to choose whom you will serve, but it must be good that you have the right attitude. Ano po? Serve the Lord with gladness. Ano po? Do not forget, ha? You cannot serve two masters. And whatever you do to the least, you do it to God. And remember that whatever you do in word and deed, you do it in the name of Jesus. In the name of Jesus. And at the end, serving God by doing common actions in a heavenly spirit, reminding ourselves that our goal is to go to heaven. And there is a time to let go. Ano ba? There is a time to let go. I do not know if you know Father Eric Santos, one of the most popular priests in the Archdiocese of Manila. Sabi niya, kaibigan ko yun, sabi niya, Dave, I want to die young. I want to die young. Sabi ko, bakit naman? Para pag tinitingnan ako ng mga tao sa kabaong, sasabihin nila, sayang. Sayang. Bata pa. Bata pa. Ano pa? Sayang. Ano pa? True enough, he died young. He died young. Nung tinitingnan ko siya sa kabaong, sabi ko, wish granted. Ano pa? He died young. But he lived well. Ano pa? Our goal is not to live long, but to live well. Find ways that you will be remembered in the way you serve God. That people will remember God more than you. Ano pa? Again, remember why you have a uniform. It is not to shine, but to help those who have nothing look the same with those who have more. No? Di po ba? No? Kaya sana, ang uniforme natin talagang pare-parehas. Ano po? Hindi yung iba. May alam ako, same ang color, iba ang brand. No. Halata mong orange pero may Lacoste. Talagang ano ha? Meron po bang tanong? Tanong? Wala? Ay tayo magmisa na. Di ba ba, no? Ha? Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po.